3 hours tayong natulog. Kasi pag uwi ko kanina ng 6 AM, kumain ako, naglinis ng katawan, at kaya nakatulog na ako mga 9 AM. So gising ko ng 11:30 ngayon para pumasok ng It's another day. My God, masaya ako ngayon guys kasi naaarawan ako kahit 4 days pa lang tayong 4 days, 4 hours, wala pa nga 4 hours, 3 hours tayong natulog. Kasi pag uwi ko kanina ng 6 AM, kumain ako, naglinis ng katawan, at kaya nakatulog na ako mga 9 AM. So gising ko ng 11:30 ngayon para pumasok ng 2. So ilang oras lang ang tulog ko ngayon guys, pero kailangan natin tsagaan. Ganito talaga pala sa ibang lugar ba, pagpapasok ka kahit 3 hours lang yung tulog mo, kailangan mo bumangot, mag-ready. So, pero happy ako kasi naarawan ako ngayon ba. Binigyan niya ako ng may-ari ng vitamins. Yun na yung bus guys. So, ay my God. Wala, nandun na yung bus. Maglakad na, nag-antay na lang ulit ako. Iwanan ako ng bus. Nakalimutan ko kaninang umaga magpalit ng winter shoes. Naiwanan ko yung winter shoes sa store. Kakamadali namin na habulin yung bus. Hindi namin nahabol, pero naglakad ulit kami. Na-realize ko dito na ako sa bahay na yung shoes ko palang suot, hindi pang winter shoes, kaya pala kanina umaga muntikan ako nadulas. My God, tingnan nyo guys ngayon yung araw. Ayan, ganito pala pag araw guys, puting puti ang paligid. Yan, parang disyerto lang Mag-antay ulit tayo ng 7 minutes to 10 minutes sa dating na bus kasi nakalagpas na yung bus guys. Inaantok pa talaga ako, pero okay lang. Bawiin natin yung mga ibang araw ko noon na hindi pinasok, gawa nga ng nagka-problema sa store yung pipeline. So wala akong pasok, sa isang linggo, 4 na araw ako walang pasok. So, babawiin natin ngayon guys. Kailangan natin na tiis. Malinis ngayon ang kalsada, oh. High-tech talaga dito sa Canada yung kalsada. Ang bilis nila malinisan. Ang bilis nila matanggal yung mga snow sa kalsada. Wala, naiwanan na naman ako ng bus dito. Lumagpas na guys, di ako makatawid. Naka-go yung signal. Di naman pwedeng tatawid-tawid na lang basta-basta. So, maglalakad na lang tayo papunta sa trabaho. Ay, naantok ako guys. Pero kailangan kong idilat yung aking mga mata. Binigyan ako kanina ng ng may-ari ng bahay na shrimp sinigang. Hinigop-higop ko na yung sabaw, pero di ko pa nakain yung hipon. Gawa nga na nagmamadali ako at baka maiwanan ako ng bus. Ayan. Mamaya ko na lang siya kainin. Mamaya ko siya kainin pagdating. Hindi ko, 8 hours ng duty ko ngayon, pero di ko alam kung maraming customer. Pag marami, tuloy-tuloy. Pag hindi, baka pauwiin nila ako. Malakad tayo guys. Snow pa rin itong part na to. Ito. Ice pa rin itong kalsada. Ayan, kalsada. Nag-i-snow pa rin yung kalsada dito side.
Pero sa gitna na linisan na yan. Yung gitna. Yan o. 2nd Street. Next stop Avenue. Ano ba yung balance dito? Balance. Ha? Una pa sila sa akin. Oh. Oh. Ay, sis, ay, sis, ay, sis. Ay, sis, ay, sis, ay, sis. Ay, sis, ay, sis. Ay, sis. Ay. 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 Oh, pasok. Ba, una pa sa akin yan pumasok. Oh, tama, Chive. So guys, kakarating ko lang ng bahay guys, pero bago ako pumasok sa room, nakipaglaro muna ako sa aso. So medyo hindi okay yung pagdating ko ng bahay guys, kasi parang na-shock, nandun pa rin yung shock ko sa nangyari kanina. Yung isang babae, ano, yung dumaan dun sa may Bonidon, habang nag-aantay kami ng train pa uwi. May isang babae na sobrang high talaga siya. Nung unang tinitingnan namin siya, habang kami nag-aantay ng train, dumudup-dipa-dipa siya, sumasayaw-sayaw. Sabi namin ay high to sa drugs. Tapos guys, nagulat kami. May parating na train. Ito na yung train. Bigla siya nag-cruise. Malapit na talaga siyang mabangga. My God. Simigaw talaga ako, hindi ko malubos paano na lang kung makita ko yung ganung eksena, 'di ba? Kaya grabe ang takot ko, kinabahan talaga ako kanina, sumigaw talaga ako kasi mabuti lang talaga itong driver, napakabilis ng preno niya. Gusto ko man niya, hindi ko na siya guys nakuhaan ng video kasi baka mamaya makita niya akong nagbe-video. Ako naman ang punteryahin niya kasi sobrang high na siya eh. Pero parang naghahanap siya ng way na magkapera. Kasi dito sa Canada, ang pagkaalam ko, pagka ganyan mga nasagasaan ka, sagot yan ng gobyerno. Lifetime yan. Paano kung pag naputulan siya ng paa, okay lang yan sa kanya, kamay. Kasi nga, sasagutin ng gobyerno yun pag nasagasaan siya. Diyos ko, grabe. Ang buti lang talaga yung driver, magaling. Biglang preno, talaga nakapokus talaga yung driver. Kasi kung hindi yun nakapokus yung driver ng train, wala. Putol talaga yung katawan niya. So, ayoko makita ng nakaganon. Grabe talaga kanina yung nangyari. Shock talaga kami. Pero yung train na sinasakyan namin, hindi pa dumarating. Parating pa lang eh. Yung kumbaga dun yung sa kabila. Eh, yung babae na yun, nandito siya sa amin na side eh. Tumawid na siya eh. Pero nang nakita na niya dun sa kabila na parating yung train, sabay takbo siya. Parang gusto niya mag-suicide. Sumigaw talaga ako guys. Napakalakas talaga. Kasi paano na lang kung masagasaan siya. Di putol-putol na chap-chap na yung katawan niya. Diba? Kinabahan talaga ako. Ayun, tumakbo na naman siya sa patawid papunta sa amin. Tapos, umiwas na nga kami kasi baka mamaya hampasin. May mga dala siya kasi. May mga sapatos siyang bit-bit. Hindi kami tumitingin. Nakayuko na nga lang kami. Pasimple na lang yung tingin namin sa kanya. Tapos itong train na nasakyan namin, huminto na, diba? Tapos yung sa kabila, umalis na rin. So, binuksan niya ngayon yung train na sinasakyan namin. Binuksan yung pinto. Tapos, akala ko sasakay siya doon sa first door. Sabi ko dito tayo sa kabila, sabi ko doon sa manager ko tsaka sa kasamahan ko. Dito tayo sa kabilang door, pumasok kasi nandun siya sa first door, nagbukas eh. Sinundan niya rin kami doon. Tapos mamaya, bumalik na naman siya. Tapos sumakay na naman siya hanggang nagsara na yung train. Tapos, inaano niya, parang naghanap talaga siya ng way nga ma-aksidente siya, parang ganun. Nung pasakay siya, binato niya, hindi niya muna hinarangan niya ng sapatos yung pintuan ng train. Tapos hinagis niya yung injection dun sa labas ng train. So itong driver, parang nag-paging siya sa
So parang mic nila na ano, kung ano man mangyari, kung okay lang ba siya, ganyan. Naghalit ngayon yung babae. Nagsisigaw dun sa loob ng train, Diyos ko. So ito na, papunta na, hindi, nakasara na yung train, no. Tinanggal niya yung paa niya, so nagsara na yung pinto. Alis na kami. Inaano kung hindi ako kumikilos yung katawan ko, kasi nga baka mamaya tumabi pa dun sa akin. Tahimik lang kami nagmamasid, kaming tatlo ng kasamaan ko. Tapos, so yung sa next station na, huminto yung train. Ngayon binuksan ng babae yung pinto. Wala namang bababa, hindi rin siya bumaba. Tumayo siya ngayon sa may kagitnaan ng pinto. So yung pinto hindi nakasara. Ay, nagalit ngayon yung driver, lumabas ng kanyang ano, dun sa driver's seat. Lumabas yung driver sa labas papunta sa amin. Tinulak niya yung babae, sabi niya, go out, go out. Lumabas naman yung babae kasi nagwawala siya dun sa labas ng train. Inaano namin, baka may maihagis siya sa amin na hindi something na hawak niya. Buti lang matapang din yung driver. Diyos ko, hindi na ako nakagalaw dun sa pinupuan. Sa inuupuan ko, guys, hindi talaga ako nakagalaw. Pati yung mga kasama ko, na-shock talaga kami. Natakot nga yung manager ko eh. Hindi ako nagbi-video, guys, pagka ganyan man dyan yung mga addict or mga drug, ano, naka-high. Kasi mamaya ako ang pag-inita nila. So, hindi ako nagbi-video. So, ang may, ano ko lang sa inyo, guys, may share ko lang, may kwento ko lang sa inyo yung mga nangyayari sa akin sa, ano ko, sa way ko pa uwi at papasok. May mga something talaga nangyayari. So, kanina, pagdating namin ng last station, pumunta ulit ako sa bus station. Diyos ko, ang dami na namang homeless doon natutulog sa loob ng, ano, bus station. Kasi sobrang lamig, ang lakas ng snow eh. So, ayaw naman nilang matulog doon sa, ano nila, sa, meron niyang silang tulugan eh. Ayaw nila doon kasi may mga bawal na mga hindi. Tulad yan, bawal maggamit ng drugs doon pag nandoon ka. Kaya sobrang hirap talaga. So, magpahinga na lang muna ako, guys. At ako'y sobrang na-stress at napagod ako doon. Hindi ako napagod sa trabaho. Napagod ako doon bigla sa babae ba, naramdaman ko. So, bye-bye. Dito si Suchay. Gusto ko palang pasalamatan si Krisha. Nagbigay ng, ano to guys, tahong na tinanggal na siya sa shell. Tahong galing pa to guys ng Philippines. I-try natin guys. Masarap nito kilawin. Kaya hindi sumama yung chan ko. Pero ilagay ko lang muna sa ref. O diba nakalusot siya sa immigration. Actually bawal to pero nakalusot siya. So kainin natin mamaya. Dami kong pagkain ngayon guys. Dami kong blessing na tanggap ngayon. Ito naman bigay ni Ate Adele. Thank you Ate Adele. Ulam. At syempre, ito bigay, may pangalan pa yan. To Ate Che. Bigay ni Krisa. Actually, kinain ko na kanina to guys. Kinain ko na yung, ano, yung kasaba cake kanina. Bigay ni Krisa. Ayan, may natirang konti, so tinake home ko na rin siya. At syempre guys, gusto ko magpasalamatan yung may-ari ng bahay. Tingnan mo. Dami kong pagkain ngayong araw. Sana tataba na ako nito. Hindi naman ganun kataba. Magkalaman na yung katawan ko. Kasi payat na daw ako. Eto, thank you po. So guys, kakain muna tayo guys. Ito yung ulam natin. Tara guys, kain. Kakain lang ako guys at magpapahinga. Kailangan ko matulog ng maaga, masyado akong napagod dun sa nangyari kanina. Kain tayo guys. Bye.